Hello, good day everyone. Kamusta po yung lahat? Okay. Di bali sa ngayon, sorry na lang sa boses ko, medyo paus pa. Okay. Di bali ganito. Sa ngayong araw na ito, magiging professor muna for temporary. For temporary. Okay. Di bali ganito kasi. So, meron akong mga din dati noon. Mga naging estudyante, tapos mga ibang curious sa running community na nagtatanong sa akin kung bakit daw yung sub 1 ay merong specific time na dapat matapos. So, ganito po kasi yan. Ang sub 1 po kasi, or depende po kung anong sub po yung sasaluhin ninyo. Pero ang ibig sabihin po kasi noon, to have a specific time to finish a certain distance. So, ibig sabihin, kung halimbawa po, sumali po tayo ng sub 1 ng 10 kilometers, ibig sabihin po nun, kailangan matapos mo po siya ng less than 1 hour or exactly 1 hour. So, ganun po yun. Ngayon, paano nga ba natin ma-manage yung oras natin para matapos natin ang isang sub-event ng hindi tayo gaano nagwo-worry sa oras. So, meron pong ituturo sa inyo na techniques para magkaroon po kayo ng time management and distance management for every distance, para matansya nyo rin kung kakayanin nyo ba in every distance yung ganitong time. At mapag-aralan nyo din sa sarili ninyo at sa katawan ninyo kung kakayanin ba talaga. Pero kung halimbawa hindi nyo pa kakayanin, unti-unti nyo lang pong mag-ensayo hanggang sa makaya nyo. Pero kung hindi pa rin po talaga kaya, ay baka hindi po kayo para sa sub. Pero yung sub po kasi, para sa mga sa mga may kaya lang po talaga na gawin po yung ganong klaseng specific task sa running community. Kaya naman, kung kakayanin niyo pong tapusin ang isang sub-event, sumali po kayo. Pero pag halimbawa po na hindi niyo pa po kaya, wala namang pong sapilitan yun. Basta importante, kung kaya niyo pong salihan ng isang event, sumali po kayo. Pero pag halimbawa hindi niyo po kaya, hindi niyo po kailangan pilitin ang sarili ninyo, mag-join na lang po kayo sa mga ibang running events para mas maganda. Kung ayaw nyo na may pressure, doon po kayo sa may mga ibang event. Pero kung gusto nyo na may challenge na may pressure, doon po kayo sa mga sub. Depende po yan. Basta kung ano na po yung nakahiligan nyo po sa running, doon na po kayo. Tapos kung ano naman po yung trip ninyo, kung kaya nyo, gawin nyo. Pero pag hindi po kaya, huwag nyo na lang pupilitin. Just stay in your goal. Kung ano man po yung goal nyo sa running community, yun na lang po yung i-push through po ninyo. Pero ito po, kung sa mga gustong ma-challenge sa sub, ipagpatuloy nyo pong panoorin ng video na to. Okay, so ito, di bali, pasensya na nag-ready na rin ako ng ballpen dito, notes, and ballpen mo, and calculator. So, ganito na lang po yung ginawa ko nang sa ganun, mas maging klaro. Pasensya na kung magalaw po yung yung camera. Wala po kasing tagawag, mag-isa lang po kasi ako rito, kaya pagpasensya nyo na po. Di bale, di-discuss ko naman po sa inyo na maayos para mas maganda. So, uunahin po natin dito. So, ito yung natin. So, starting line, tapos ito yung finish line natin. So, ito, i-assume na lang natin na meron po tayong 1 kilometer. So, ito yung 1 kilometer natin. Now, ito po yung mga events na something na naging familiar po sa akin. So, merong sub 1, sub 130, sub 2, and sub 4. Diba lang na-experience ko pa lang po dito is 1, 130, and sub 2. Sub 4, hindi ko pa po siya na experience. Pero, soon pa lang yan. So, okay, ang sub 1, ang distance niyan is nasa 10 kilometers. Ang sub 130 naman, nasa siya, 15 kilometers. Ito yung ginawa ko kahapon.
Sub 2, ito siya. 21 kilometers and sub 4 is nasa 42 kilometers. Tapos, ang specific time po ng 10 kilometers sa sub 1 is meron po siyang 1 hour. Exactly 1 hour lang po yan. And sa sub 130 naman, na may distance po na 15 kilometers, meron po siyang specific time na 1 hour and 30 minutes. And dito naman po sa sub 2, meron po siyang specific time, distance na 21 kilometers, tapos specific time po niya na dapat matapos po natin yan is nasa 2 hours. And yung sub 4 naman natin na 42 kilometers, specific time po na tatapusin siya is 4 hours. Sorry. 4 hours. Ngayon, kung mapapansin nyo po dito sa chart na ginawa ko dito sa itaas, from starting line to finish line, halimbawa ganito lang po yung ginawa nating routine. So, straight line lang siya, pabalik-balik ka lang. Yan, pabalik-balik ka lang dyan. Yan lang yung ruta mo. Para mas madali lang po natin maintindihan. So, ibig sabihin, kapag isang balikan yan, halimbawa yan yan, tapos bumalik ka, so ibig sabihin, 2 kilometers na yun. So, kung 5 times kang pabalik-balik na ganyan, na 1 kilometer, ibig sabihin, yung 5 times mo is nasa 10 kilometers na siya. So, ngayon, kung mapapansin nyo rin dito, meron akong nilagay dito. Ang pinakamabilis po kasi na pace na nagagawa ng isang runner is nasa 4 minutes. Kaya pag halimbawa, tinatanong sa'yo or tinatanong ng kapwa mo runner na nakakasabay mo sa running community, "Ma'am sir, anong pace mo?" So, ibig sabihin, pag sinabi mong 4 minutes, mabilis na yun. Tapos pag halimbawa, nasa 5 minutes lang ako, yan, per kilometer. So, ibig sabihin, nasa moderate speed ka lang. Tapos ito naman yung pace. Ito lang talaga, ito sa mga sa mga nakasanay na sa mga endurance. So ito na talaga, 5 minutes 30 seconds and 6 minutes. So hindi ko naman sinasabing mabagal to. Pero ito kasi is yung lang, parang pinaka regular pace mo lang. Okay? So titignan natin kung within fast, kaya ba natin ng 4 minutes? Kaya ba natin ng moderate na speed na 5 minutes per kilometer? Or kaya din ba natin ng ganito? So, titignan natin yung basis competition. So, nagdala na rin ako ng dito, ng calculator. Sa ganun ay makita ninyo. Okay. So, D stands for distance and T stands for the time. So, halimbawa, ang sinalihan po natin na sub 1, ang sinalihan po natin na sub is 10 kilometers. So, yung distance natin. Ngayon, ito-try natin kumpitin ng within 5 minutes. Titignan natin kung kakayanin natin siya. Ayun lang, 5 minutes ng 4 minutes, sorry. So, halimbawa, 10 kilometers multiplied by 4 minutes is equal to 40 minutes. Grabe, halimaw naman yan. So, meron tayong total na 40 minutes. Yan. So, ito naman, kumpitin na muna natin. So, 10 multiplied by 5 is equal to 50 minutes. Yan, kumpitin muna natin Then, 10 multiplied by 5.30, 5 minutes and 30 seconds is 53 minutes. Then, dito. 10 multiplied by 6 minutes is equal to 60. Okay, sorry for the resuming. Okay, pasensya na kung nagkaroon tayo ng error. Mapapansin nyo, meron na tayong dito nilagay kasi napansin ko parang mali tong competition na 53 minutes. So, the proper is 55 minutes. Pero wag na lang natin lagyan ng erasure to. Pero ito po yung tama.
55 minutes. So napansin ko na parang may mali sa sa outcome ng computation. So eto na siya. Kung halimbawa po na talagang naka-focus lang po kayo sa sa sub 1 or sa isang dito. So 10 kilometers, halimbawa naka-focus lang po talaga kayo sa 10 kilometers na. Kung tumatakbo po kayo ng 4 minutes in every kilometer or per kilometer, ang possible time na makukuha po ninyo is 40 minutes. Basta ang pace po ninyo in every kilometer is nasa 40 minutes. Pero kung halimbawa ang pace nyo naman is nasa 5 minutes or yung time ninyo per kilometer is 5 minutes, so may tendency po na aabot po kayo ng 50 minutes. So pasok na pasok pa rin po yan. Ngayon, kung halimbawa ang pace ninyo is 5 minutes and 30 seconds, dito 5 minutes and 30 seconds, aabot po kayo ng 53 to 55 minutes. So bakit nga ba mayroon pa tayong 53 minutes or 53 to 55 minutes? Ibig sabihin lang po niyan, lahat po kasi ng merong pace na 5 minutes above ay ganito po yung pwedeng maging time outcome kung sakali. Kasi hindi naman po natin masasabi na in every kilometer is sustainable po yung ganyang klaseng oras. Talagang in every kilometer 5 minutes and 30 seconds, ganun. So depende pa rin po yan sa environment mo kung maganda ba yung ruta. And then next is kung halimbawa 10 kilometers, tapos ang pace mo po in every kilometer is 6 minutes, saktong-sakto lang po na 6 hours na 1 hour or 60 minutes. So ibig sabihin, kung andito ka po, pasok na pasok pa rin po yan. Pero noted po noted. May mga sabuan po kasi na stricto sila. So nung nagsabuan ako, sobrang stricto nila na hindi naman sobrang stricto pero yun talaga yung yung masusunod. So naka-3 try ata ako nun sa sa buwan. Then ang inabot ko kasi is more than 1 hour. So mga 1 hour and 2 minutes ata or 1 hour and 3 minutes. Di ko kinakaya yung oras ko pero yun talaga. So umabot ako ng more than 1 hour or more than 60 minutes. Kaya naka-3 try ako hanggang sa umabot lang ako ng mga ganito. So sinubukan kong binawasan nun yung oras or medyo binilisan ko. Eto may nagtanong din sa akin, ano po ba binabawasan natin? Wala tayong binabawasan. Wala tayong binabawasan yan. Kundi ang ginagawa kasi natin yan, ang ginagawa kasi ng runner, kung paano natin nakukuha yung target time, ganito lang kasi. Kung halimbawa po, ikaw na runner, ang pace mo is nasa 6 minutes per kilometer. Ibig sabihin po niyan, mag-aalanganin ka na matatapos mo yung isang sub 1 ng less than 1 hour. Kung halimbawa, andito ka 6 minutes, mag-aalanganin ka talaga. Kasi una-una, you need to consider yung environment, kung gaano nga ba ka bilis, matao ba, marami bang sasakyan, marami bang abala sa daan. So medyo mahirapan ka talaga kasi kahit na magbugbugan ka ng speed or i-boost mo yung speed mo, kung marami talagang interrupt sa sa ruta mo, medyo maabala ka pa sa ganito. So kung halimbawa, ang ginagawa kasi ng ibang runner din lang, nag-a-adjust sila ng oras, pinabawasan lang nila yung oras nila. So halimbawa, tumatakbo sila ng ito dati from 6 minutes per kilometer, unti-unti nilang binabawasan. Ginagawa nilang ganito, 5 minutes or 5 minutes and 30 seconds po yung ginagawa nila. So nagre-range lang dito sa dalawa. Yan. So ang lang yan ay basta sinusustain nila na per kilometer is nasa ranging of 5 minutes and
5 minutes and 30 seconds yung range nila, ranging of time per kilometer. Kaya ngayon, may tendency na aabot lang sila ng from 50 minutes to 55 minutes. So, yun po yung pwedeng magiging total outcome nun. So, ganito po kasi yan ha. Tandaan nyo po lagi. And every time na na mas bumibilis ka po sa pagtakbo mo sa sub-1, hindi mo po maaabot yung target time. Hindi mo kailangan abutin yung target time. Okay? Kailangan mas bawasan mo pa yung target time mo. So, kung halimbawa, sumali ka po ng sub-1, hindi mo po kailangan paabutin yan ng exactly 1 hour. Pero kung talagang ang pace mo po sa sub-1 or sa kahit anong sub is 6 minutes per kilometer, ibig sabihin, matatapos ka talaga ng exactly 1 hour. Pero kung kaya mo po pong bawasan yung pace mo ng per kilometer, halimbawa 5 minutes or 5 minutes and 30 seconds yung kaya mo, well, within less than 1 hour, nasa 50 minutes to 55 minutes above, ando doon na yung possible na magiging time mo. Yan. Okay, di bale, kahapon, tumakbo ako ng 15 kilometers. Ito, bibigyan ko ng idea kung paano matatapos naman ang 15 kilometers ng within 1 hour and 30 minutes. So, ito yung tinatawag na sub 130 na may distance na 15 kilometers and ang target time is 1 hour and 30 minutes. Ngayon, magbe-base na lang po tayo sa pace na 5 minutes. So, dito na tayo sa baba. So, halimbawa ito 15 km and then yung kung na lang natin, i-base ko na lang ng 5 minutes. Yan. So, calculator tayo. 15 kilometers multiplied by 5 minutes is equal to ano yan? 75 minutes. So, ang ano natin, so 75 minutes. So, ang 1 hour, yan 1 hour is nasa, yun lang, sorry sa sulat ko, ay meron po siyang 60 minutes. So, ibig sabihin, ilang minutes pa yung natitira? 60, 70, 75. So, meron pang 15 minutes. 60, so ito na niyo, 60 plus 15. So ito. Yan. So ibig sabihin within 1 hour and 30 minutes so itong 75 minutes meron po siyang to be exactly 1 hour and 15 minutes. So ibig sabihin na tapos siya ng 1 hour and 15 minutes. Kaya kung halimbawa dito, gusto niyo talagang sumali sa mga gantong event na sub, ito na yung magiging guide ninyo or basis ninyo kapag gusto niyo tumarget ng mga specific time. So ito yung guide time, pero depende pa rin po yan sa race event na sasalihan ninyo or sa mga race organizers na sasalihan ninyo kung meron silang babaguhin sa oras. Okay? Pero this is not permanently the time na masusunod. Depende pa rin po yan sa sa race organizer na masasalihan ninyo or sa event na masasalihan ninyo. Kaya kung nagbabalak po kayo, tignan nyo po muna maigi mga race event, race details, nang sa ganun, alam po ninyo kung anong mga ginagawa ninyo. Ngayon, kapag willing naman po kayo talagang salihan yung mga event na yan,
Ang gagawin nyo lang, mag-check lang kayo dito sa chart na sinabi ko. Nang sa ganun, alam po ninyo kung ano yung magiging pace ninyo per kilometer. Kung halimbawa talagang kaya nyo ng 4 minutes, ng 5 minutes, or talagang sakto ang pace lang, discard nyo na po yan. Basta importante sa sub ay magawa nyo po siya within the specific time or less than to the specific time. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.